Ako po si Elma Ocero Mias, bagong president ng CWL IHNP. Welcome to From the Pews. Ang gospel sharing ko po ay galing sa Ebanghelyo ni San Lucas. Marta, Marta, nababalisa ka ata, abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sa ating buhay ngayon ay marami tayong pinagkakaabalahan. Madaming pagsubok, problema at pag-aalala kung paano tayo mabubuhay sa pang-araw-araw. Dahil na rin sa kabisihan natin ay minsan nakakalimutan na natin ang Diyos. Siguro may mga pagkakataon na hindi na tayo nakakasimba or nakakadasal man lamang. Ngunit, nandyan lamang si Jesus sa ating tabi. Naghihintay ng kausapin natin siya. Kaya sana sa ating buhay ngayon, kahit gaano pa tayo kabisi sa ating mga gawain, dapat bigyan natin ng priority. Priority ang Diyos sa ating buhay. Unahin natin siya bago ang lahat. Huwag na tayo mag-alala dahil alam ng Diyos ano ang makabubuti para sa ating buhay. Nandyan lamang siya para gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Sa opisina, sa bahay, sa ating pamilya, at mahal sa buhay, at lalo na sa ating pakikisalamuha sa ibang tao. Minsan ako ay na-ospital. Sa dami kong anak, 5 sila. Pero isa lang ang sumuporta sa akin. Kundi yung kasama ko sa bahay at mga anak niya na lagi ko pangang napapagalitan. Ito rin ang hinanakit ng aking anak na kasama ko sa bahay. Hindi man lang ako nadalaw ng aking ibang mga anak at mga apo sa ospital. Alam naman nila na nasa ospital ngunit wala silang paramdam. Ganun pa man, itong aking anak na kasama ko sa bahay ay sobrang bait. Hindi siya basta-basta nagagalit dahil ang alam niya, naglilingkod ako sa Diyos at kasama ko sila palagi sa mga panalangin ko. Kahit busy siya sa trabaho, sa awa ng Diyos, lagi akong dinidinig ni Mama Mary sa lahat ng aking kahilingan para sa kanila. Sa aking buhay ngayon, na-realize ko na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit anong problema sa buhay, nandyan lamang siya sa tabi natin para gabayan tayo at bigyan ng pag-asa sa buhay. Minsan sobrang busy ako sa aking trabaho, pero hindi ako nakakalimutang magdasal sa Panginoon. Kumakatok din ako kay Mama Mary na palagi niyang gabayan ang mga anak at mga apo ko. Mahal na Panginoon, salamat po sa araw-araw na mga biyaya at lakas ng aming mga pangangatawan, at ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Patawarin po ninyo kami. Salamat po sa buhay na pinagkaloob po ninyo sa amin, sa ngalan ng mahal na Diyos at Espiritu Santo ng Ama namin sa langit. Amen.